Hey, what's up mga ka-DIY? So, mayroong nag-comment sa atin dito ka-DIY, itong si RR YouTube Channel 21. Sabi niya dito na, boss, may tutorial ka kung paano kung ayaw magtuloy yung start ng air compressor. So, hindi ko alam kung ano yung magiging cause ng problema ng air compressor niya ka-DIY. So yung gagawin ko na lang is gagawa na lang ako ng basic awareness sa mga troubles na nangyayari sa isang air compressor. Hindi ko pa naranasan yung hindi nagtuloy-tuloy yung start ng air compressor ka-DIY, pero isa lang ibig sabihin yan, merong mga safety features kasi or safety components na ito yung nagka-cut off ng current sa ating motor para hindi tuluyang masira yung air compressor natin. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon sa video na to ka-DIY. Ituturo ko sa inyo yung mga problems at kung ano yung mga pwedeng gawin natin. So dito ka-DIY, magbibigay lang ako ng mga basic common causes at troubleshooting na pwede nating gagawin sa ating air compressor. So yung common causes ng air compressor natin ka-DIY na hindi siya magtuloy-tuloy na mag-start is ibig sabihin may may problema sa ating system na pinipigilan, dahil pag hindi niya napigilan masisira yung buong system natin. So basic lang ito ka-DIY. Disclaimer lang, hindi po ako electrical or electronic technician, so DIY lang din ako. Pero sa pag-DIY ko ka-DIY is meron akong knowledge about electrical and electronic. So hanggat kaya ko, dun lang ako. Pero pag medyo malaki na yung problema, hindi ko na kaya sa so pumupunta na ako sa technician talaga. So ganoon din yung gagawin nyo ka-DIY pag hindi nyo na kaya. Halimbawa sa mga guide na sa mga common causes na ibibigay ko sa inyo at hindi nyo na kaya, lumapit na kayo sa sa technician talaga. Pero kung alam nyo naman yung root cause ng problema, halimbawa dito sa run capacitor or halimbawa dito sa overload switch, halimbawa sa motor nyo, so halimbawa sa pressure switch, sa unloader, ito unloader valve. So dito ka-DIY. So pag nakita niyo kung ito na yung problema, so bibili na lang kayo. So sa ngayon ka-DIY, bibigay ko lang sa inyo yung mga common causes at troubleshooting na pwede nating magawa. So meron tayong tatlong kategory ka-DIY dito na ibibigay ko sa inyo. Ipa-flash ko sa screen dyan. So meron tayong tatlong kategory, itong overheating, at itong electrical issues at mechanical issues. So itong tatlong kategory na ito ka-DIY, it leads to high current, at ito yung pinipigilan ng ating mga safety components or safety na nilagay sa ating compressor para hindi tuluyang masira yung buong compressor natin. So ibig sabihin yan ka-DIY, pag ganyan ang nangyari sa inyong compressor, ibig sabihin may problema na kailangan nating ma-rectify para magawa natin ng solusyon. So halimbawa dito sa capacitor, so kailangan nating palitan yan para magtuloy-tuloy siya na mag-start. So unahin ko dito sa ka-DIY, sa overheating. So dito ka-DIY, nilagay dito is high ambient temperature, clog cooling fins or surfaces, low oil or improper oil level viscosity. So dito ka-DIY, overheating, kumbaga halimbawa sa area nyo mainit, walang proper ventilation, so tataas din yung possibility ka-DIY na yung normal operating temperature na ating compressor is na-exceed niya. So pwedeng makasira ng ating compressor yan. So kailangan nating ma-rectify yan. Halimbawa dito sa high ambient temperature, So operating the compressor in a hot or poorly ventilated area,
So yung gagawin natin ay maglagay tayo ng ventilation or ilipat natin yung compressor dito sa clog cooling fins or surfaces. So halimbawa dito, ito mga fins to eh. So ito, halimbawa ito siguro pag puno ng alikabok to, so kailangan linisan natin. So dito sa pangalawa is low oil or improper oil level or viscosity. So itong lubricating oil natin. So ito yung So ngayon dito ka-DIY, dito naman tayo sa pangalawang kategory, dito sa electrical issues. So dito sa electrical issues ka-DIY, kung mapapansin nyo sa troubleshooting is or sa common causes, it leads to high current pa rin ka-DIY. So ito yung pansinin natin na kung ito yung magiging problema, it leads to high current. So kaya nag-stop yung compressor natin. Halimbawa dito sa electrical issues o abnormal power supply o voltage. So kung halimbawa may voltage drops or surges sa voltage, so it draws excessive current. So sobra sa current kaya ini-stop ng ating, lalo na dito sa ating overload switch ka-DIY dito. Itong maliit na to, itong switch. Yan. Tapos pangalawa ka-DIY dito sa faulty motor capacitor. So ito yung run capacitor niya. So pag nagpo-faulty din to, a bad start or run capacitor prevents the motor from starting efficiently. Leads to high current pa rin ka-DIY at overheating kaya nag-stop yung air compressor natin. So yung gagawin natin, test the capacitor and then i-discharge muna natin. Tapos check natin sa multimeter and then pag sira yung natin, pag hindi umabot ng 35 microfarad plus or 5%, pag hindi abot dyan, mababa siya, ibig sabihin sira yung capacitor natin ka-DIY. So dito sa loose or damaged wiring, so it leads to high current pa rin to ka-DIY kasi sabi niya dito, poor connection or damaged insulation can cause intermittent current flow, resistance or short circuits. So inspect all wirings ka-DIY connection for tightness, burn marks, damage and repair as needed. So dito naman sa faulty overload switch or breaker, so kailangan na nating palitan to. The switch itself may be old, faulty or incorrectly rated. So itong ka-DIY overload switch, itong maliit dito, ito sa gilid dito, 7 amperes lang to ka-DIY. So ibig sabihin pag nag-exceed yung natin, draw ng current sa motor natin, halimbawa itong compressor natin nag-overload, halimbawa 8 bars yung rating natin pero nilagay ko sa 10 bars, so mag-overload na yan. So ibig sabihin yan, tataas yung current natin. So pag umabot na siya ng 7 amperes, ito yung mag-cut off ka-DIY, overload switch. So ito. So isa din posibleng dahilan kaya hindi magtuloy-tuloy yung air compressor nyo sa pag-start is baka overloaded po ka-DIY. So baka baka loaded siya kaya ini-stop nitong switch na to. So posible ka-DIY baka yung setting nyo sa pagkarga ng air compressor baka mataas. Sa pressure gauge ka-DIY, merong pula yan. Yan dito sa pressure gauge sa 8 to 12 may pula yan. So hindi na tayo dapat abot dyan. So yung setting lang natin sa cut in at cut out nasa 4 to, let's say 5 to 7 bars, ganyan. 6 to 7 bars, ganyan lang yung setting natin dyan. So dito naman tayo sa mechanical issues ka-DIY, yung pang last natin is unloader valve failure. So ito ka-DIY dito. Kasi pag start ng air compressor, automatic yung laman, yung natirang pressure dito sa cylinder,
dito sa loob ng piston natin at saka yung linyada dito, yung natirang pressure dyan, dapat mailabas niya. Kasi pag hindi niya nailabas kadayway, pagka-stop ng compressor natin, halimbawa bababa na yung pressure natin, so i-start na siya uli. Ngayon, dahil may laman pa tong pressure kadayway, yung pag-start ng compressor, loaded agad siya. So, dyan, gagana yung overload switch natin dun sa gilid. Mag-stop yan. Overload agad yung compressor natin yan, kaya mag-stop yan. So, i-check nyo yung unloader valve nyo kadayway. Ito, baka sira to. Baka hindi na niya nilalabas yung mga tirang pressure dito para pag-start uli, hindi mag-overload yung compressor natin. So, check nyo rin kadayway, baka ito yung sira nyo. Mamaya, i-test ko kung ano yung mangyayari pag overload. No? Halimbawa, i-start ko, tapos tanggalin ko yung saksakan, plug. Tapos pag i-start ko niyan ulit kadayway, mag-overload to. Kasi hindi siya nakarating pa sa desired ko. Sige, pakita ko lang sa inyo mamaya para makita nyo. Kasi pag in-explain ko din, so hindi nyo rin maintindihan. No? So ito, isa rin itong clog air intake filter. So nahihirapan yung compressor natin kadayway na sa paghigop ng hangin, ano? Yan, sabi niya, a block filter restrict airflow, forcing the motor to work harder to draw in air. So yung gagawin natin, linisan natin. So ito yung sinasabi ko kanina, yung excessive pressure setting. So dapat kadayway, hindi tayo lalagpas sa 8 So wag nating isagad yung capacity ng ating compressor. Dapat mababa pa tayo dyan. So dito lang tayo sa 6 to 7 dyan. Dyan lang tayo na range or mas mababa pa. Kung hindi naman gaano talagang kailangan ng ganyan na pressure, o pabaan pa konti yung setting natin sa ating cut in at cut out. Dito lang yan sa pressure switch kadayway, i-adjust natin. So increase mechanical resistance. So ito kasi kadayway, wala na siyang belt, ano? So gear na siya, diretso coupled na siya sa ating crankshaft, piston yan, naka-diretso na siya, naka-gear na yan. Hindi ata naka-gear, so diretso isang shaft lang ata to. So ganyan. So pag tension siya, mahigpit, ganyan. So nagkukos din yan ng increased issues like type drive belts, worn piston rings, damaged bearing, or carbon build-up. So ganyan. Carbon build-up can increase motor load. So pag increase din ng motor load kadayway, high current pa rin yung labas niyan, kaya gagana na naman yung overload switch natin. So ito lang yung mga common category na may bibigay ko kadayway sa ngayon, kasi hindi ko pa naranasan yung ganyan. Naranasan ko yung hindi pumapara, hindi nag-stop yung compressor natin. Kung i-check nyo sa video ko kadayway, yung pinalitan ko yung itong pressure switch, tapos yun pala, yung sira andito pala sa gasket. Kasi yung cut off kasi ng compressor ko hanggang 7 bars or 6 bars ata yun. So dahil may passing na yung intake tsaka discharge ng chamber, may passing na, so hindi niya masagad ng 7 bars yung pressure natin, kaya hindi pa para yung compressor natin. So check nyo lang sa previous video ko kadayway. So ngayon, itry natin i-start yung para matest kung gumagana yung overload switch natin. Pandarin ko, tapos tanggalin ko yung plug, tapos pagsaksak ko ulit, overload switch, agad yan gagana yung overload switch. Kasi hindi kasi niya na attain or na reach niya yung normal na operation niya. Yung pagka-stop ng compressor, palalabasin niya yung hangin na tira dito. So ito kadayway, ano muna natin, i-discharge muna yung hangin.
pumitik na kadayway, narinig ko kung, iwan ko kung narinig niyo yung may parang pumitik. Yun, cut in na yun. I-start na bali yan. So, i-try natin i-start. Tapos, patayin ko bigla. Tapos, tanggalin ko yung plug. So, tinanggal ko kadayway. So, ngayon, yung nangyayari dito, kaya gagana yung overload switch natin, may pressure kasi pang natira dito. Hindi niya nailabas. Kasi hindi pa tayo umabot sa cutout eh. Mga 6 bars ata yung cutout nito. So, pag isaksak ulit ito kadayway, hindi ito mag-i-start. Magagana yung overload switch natin. Saksak ko Yun, gumana yung overload switch natin. Yan yung kagandahan ng overload switch kadayway kasi pa ano yun eh, pa-overload na yun eh, pero pinipigilan niya. So, yung gagawin natin ngayon kadayway, ilabas muna natin yung hangin. I-drain uli natin para hindi mag-overload yung compressor natin. So, ganyan lang. Ganyan lang natin hanggang makaya na ng compressor natin na itulak. Ito, mga 2 bars. Kaya na yun. So, ayan. Pero ngayon kadayway, kasi gumana yung switch natin sa overload switch, pindutin natin para mag-start yung compressor natin. Ayan o. So, ito, pindutin natin. Overload pa rin, ano? Sige, bawasan ulit natin. Gawin natin zero talaga. Ganyan yung mangyayari kadayway pag sira yung unloader natin. Nag-overload. Start ulit natin. Tapos, antayin natin mag-stop siya. Tapos, yung may marinig kayong last, ganyan. Yung last kadayway, yun yung pagka-stop ng compressor, yun yung pinapalabas niya yung tirang pressure dito. Yung compressed air pa yan yung dito, saka yung dito sa linyada na yan. Dito lalabas yan. Check valve to eh, check valve. So yung laman din ng tangke natin, hindi din siya lalabas kasi may check valve to dito eh. So yung pressure dito sa loob mas mataas kaysa pressure dito sa kabila. So yun nangyayari, i-push niya yung check valve. So yung hangin dito lang lalabas. Yung tira lang dito kadayway.
No? So, ganyan. So, pag may ano kayo kadayway, pag may katanungan kayo, comment lang kayo sa section natin, comment section, para mapag-usapan natin, baka may tulong tayong basic. Ganyan naman talaga kadayway, magsisimula tayo sa basic, tapos hanggang dahan-dahan na maano natin, mag-grasp natin yung mga information na nagsisimula tayo sa basic eh. So yung maibibigay ko lang dito is basic lang din. So yun lang kadiway, maraming salamat.